Mi Amor Tales presents The Crazy Billionaire's Doctor, written by Vanilicious. May bago ka raw pasyente? Pakikichismis ng kaibigan ni Laika na si Claire. Yeah, papunta nga ako ron. Binabasa ko lang ang record niya. Sagot ni Laika rito. Sinilip naman ni Claire ang record na hawak niya. Inilayo niya yon at tiningnan ng masama ang kaibigan. Ivan Hermosa? Is he the Ivan we know? Tila gulat na tanong sa kanya ni Claire. Dahil sa sinabi nito ay napansin nga niyang parang kilala niya ang pangalan ng pasyente. Dahil doon ay dali-daling umalis si Laika sa opisina at pinuntahan ang pasyente niya. Baka naman nagkamali lang o baka magkapareho lang ng pangalan. Nakasalubong niya ang guardian ng pasyente. I'm Kiko. Ako ang guardian ni Ivan. I really hope na bumalik na siya sa dating siya. Kinalma ni Laika ang sarili at pinilit na maging profesional sa harap ni Kiko. Ilang minuto pa silang nag-usap hanggang sa nagpaalam na ito at umalis. Sinilip ni Laika si Ivan. Nakahiga ito at mahimbing na natutulog sa hindi kalakihang kama ng hospital. Are you okay? Bigla na lamang lumitaw sa harap niya si Claire at tinapik ang balikat niya. Ilang taon kaming hindi nagkita. Tapos itong sumalubong sa akin. Nabaliw sa pag-ibig. Kung alam lang ni Ivan kung gaano siya ka-perfect at kung gaano karami ang babae na may gusto sa kanya, hindi siya magkakaganito. Napapikit si Laika at umalis na roon para hayaan na makapagpahinga ang pasyente niya. Bumalik na si Laika sa opisina at binasa ang mga impormasyon tungkol kay Ivan. Ang tahimik na pagbabasa niya ay bigla na lamang nagulo. Dok, si Ivan po nagwawala! Mabilis na nagtungo si Laika sa kwarto ni Ivan. Nasaan siya? Hindi niya ako pwedeng iwan! Mahal na mahal ko siya! Ibalik niyo siya sa akin! Malakas na sigaw ni Ivan. May itinuro kay Ivan dahilan kaya ito nang hina at nakatulog din. In-expect na nila na magwawala ito. Yun ang kadalasan na nangyayari sa mga bagong pasyente. Hinabaan pa niya ang pasensya at mas inintindi ang kalagayan nito, kahit na minsan nakakaramdam siya ng kirot sa puso sa tuwing hinahanap ni Ivan ang ex-fiancé nitong si Kay. Isang linggo ang nakalipas pero wala pa rin nangyayari. Hindi niya ito makausap ng matino at panay pa rin ang paghanap kay Kay. Sinusubukan ni Laika na kausapin si Ivan pero wala siyang nakukuhang response rito. Kumusta naman siya, Dok? May improvement po ba? Tanong sa kanya ni Kiko pagkatapos nitong bisitahin si Ivan. Hindi ko masasabing meron. I'm sorry for being straightforward pero nahihirapan ang ibang doktor sa kanya dahil iwas siya sa ibang mga pasyente na nandito. Sagot naman ni Laika sa guardian ni Ivan. Ayos lang po, ang mahalaga nasa tahimik na lugar siya at wala roon sa labas na puro gulo. Isipin ko na lang na nasa vacation si Sir Ivan. Nakangiting sagot ni Kiko sa kanya. Nag-usap pa sila saglit bago ito nagpaalam at umalis. Dinalhan niya ng gamot si Ivan. Pagbukas niya ng pinto ay agad siyang binato nito ng unan. Dahilan kaya nahulog ang mga dala niya. Ibalik niyo sa akin si Kay! Malakas na sigaw nito. May mga dumating para awatin si Ivan. Wala silang nagawa kundi paturukan ulit ito para kumalma. Mas hinabaan pang lalo ni Laika ang pasensya niya dahil alam niya kung anong pinagdadaanan nito. Ayos ka lang ba? Balita ko nagwala na naman si Ivan. Bigla siyang pinuntahan ni Claire sa opisina niya para tanungin. Ayos lang ako. Pagod na sagot ni Laika rito. Masyadong malayo si Ivan sa mga tao. Na para bang mas gusto niya na nag-iisa lang siya. Sa tuwing may babaeng pumapasok sa room niya, hinahanap niya si Kay. Kapag lalaki naman na pumasok, umiiwas siya at pinalalabas yun. I really can't get it. Hindi ko siya masyadong mabasa. Siguro, hayaan na muna natin. Safety muna ni Ivan ang priority ng hospital. Safe siya rito dahil hindi niya masasaktan ang sarili niya physically. Mahirapan mang tayong magamot siya emotionally. At least, hindi niya muna masasaktan ang sarili niya, di ba? Napunta sa'yo ang pasyente na yan for some reason. At alam kong kaya mong tunawin ang yelo sa puso ni Ivan. Pagko-comfort sa kanya ni Claire. Dahil sa sinabi nito ay hinayaan niya muna si Ivan na masanay sa lugar.
Nakikipag-usap naman po ba sa inyo si Ivan? Tanong ni Laika sa guardian ng pasyente niya kinabukasan. Oo, hinahanap niya sa akin si Kay. At tinatanong kung bakit nandito siya sa hospital. Hindi naman daw siya baliw. Paulit-ulit lang yung mga tanong niya. Malungkot na sagot ni Kiko. Ilang oras pang nanatili si Kiko bago ito tuluyang umalis. Tahimik lang si Laika habang pinapanood si Ivan na nakatitig sa puting dingding. Bumalik siya sa opisina niya at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto ni Ivan at pumasok doon. Itatapon sana ni Ivan ang unan nang makitang suot niya. Hindi ka doktor? Tanong nito sa kanya. I'm Laika. Pagpapakilala niya rito. Naparito ka. Kinulong ka rin ba nila rito? Tanong sa kanya nito. Nabalitaan kang nangyari kung bakit ka nandito. You can tell me. Nakangiting sabi ni Laika rito. Mahal niya ako. Hindi niya gagawin yun. Mali lang ang nakita ko. Hindi siya nag-shit sa akin, Laika. Natahimik si Ivan na tila malalim ang iniisip. Pangit ba ako? Bakit niya ako pinagpalit? Ginawa ko naman ang lahat Bakit kulang pa rin para sa kanya? Hinayaan niya si Ivan na sabihin ang laman ng isip nito para gumaan ang pakiramdam ng binata. Mula noon ay isinusuot niya ang uniforme sa tuwing kailangan niyang painumin ng gamot si Ivan. At sinisiguradong nakasivilyan siya kapag kailangan niya itong kausapin dahil kapag ganun lang ito nakakampanting makipag-usap sa kanya. Nagtagumpay din siya sa plano niya dahil napalabas na rin niya si Ivan sa silid nito. Sana pala ay dati pa niya yung ginawa. Maganda rito sa labas, hindi puro puti ang makikita mo. Nakangiting sabi ni Laika kay Ivan. Tahimik lang ito sa tabi niya. Tiningnan naman ni Ivan ang paligid at tila namangha ito sa ganda. Ngunit natakot ito nang makakita ng nurse. Nagtago ito sa likod niya. Huwag ka matakot sa mga doktor at nurse na narito. Mababait sila. Tutulungan ka nilang gumaling at makalabas. Hindi sila ang kalaban mo, Ivan. Hindi ka nila sasaktan. Pagpapakalma niya rito. Katulad mo, mabait na doktor? Inosente nitong tanong. Nanlaki ang mata ni Laika. Ang akala niya ay hindi nito alam na doktor siya sa tuwing hindi siya naka-uniforme. Alam kong doktor ka, pero na lang kung may kakambal ka. Kahawig mo kasing doktor ko. Sorry, nagsinungaling ako sa'yo. Ayos lang, hindi ka naman nagsinungaling. Hindi mo naman tinatanggi na doktor ka. Mahinang sagot ni Ivan. Napangiti siya dahil sa mahinahon na pagkausap sa kanya ni Ivan. Friends pa rin naman tayo, di ba? Oo. Nakayokong sagot nito. Hinaplos ni Laika ang buhok ni Ivan. Hindi niya mapigilan na maging masaya sa closeness nila ng binata. Paunti-unti na niyang nakukuha ang loob nito. Nang araw ring yon ay nagkaroon ng meeting ang lahat ng doktor para pag-usapan ang paparating na family day event ng hospital. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Ivan para sabihin dito ang tungkol sa party. Party? Kasama ako? Tila nagulat pang tanong nito. Oo, syempre, kasama ang lahat. Nakangiti niyang sagot. Naging busy ang lahat dahil sa party. Family day ng hospital. Yun ang hinihintay ng karamihan sa pasyente nila. Hanggang sa dumating na ang araw ng selebrasyon, hindi mapigilan ni Laika na pagmasdan si Ivan na nanonood sa mga kasamahan nitong masayang naghihintay sa pamilya ng mga ito. Sir! Dumating si Kiko at tinawag si Ivan. Ako po ang makakasama niyo ngayong araw. Napangiti si Laika at iniwan na roon ng lalaki dahil kasama na nito si Kiko, ang pinagkakatiwala nitong secretary. Tumulong si Laika sa mga kasama niyang doktor para masimulan na ang party. Hindi pa rin mawala sa mga mukha ng mga pasyente nila ang ngiti, lalo na nang nagsimula na at nagpalaro. Nasa gilid lang siya habang nanonood. Hindi ka sasali? Umupo sa tabi niya ang kapwa niya doktor na si Marcos. Hindi na. Sa pagkain ako na-assign, ihahanda ko na lang ang mga kakainin nila. Nag-excuse siya rito, ngunit panay pa rin ang sunod ni Marcos sa kanya. Tinutulungan siya nito sa paghanda ng makakain. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang masayang palaro at pumila ng lahat para sa pagkain. Saglit, huwag kang sumingit! Napatigil si Laika at napatingin sa gawi kung nasaan si Ivan. Nakikipag-away ito sa taong sumingit sa linya.
Hayaan mo na, Ivan. Mahinahon na sabi naman ng isang doktor dito. Ayoko, dapat marunong siyang lumugar. Ako ang nauna, kaya ako ang dapat nandito. Pakikipagtalo naman ni Ivan. Ayaw makinig sa mga tao na nasa paligid nito. Ngayon alam ko na, kaya ka iniwan ng ex-fiancé mo. Dahil ganyan ang ugali mo. Nakahanap siya ng mas better at mas mabait sa'yo. Sabi naman ng kaaway nito. Anong sabi mo? Galit na singhal ni Ivan dito. Nanlaki ang mata ni Laika at napatakbo papunta sa gawi ng mga ito. Ngunit huli na dahil nasuntok na ni Ivan ang kaaway nito. Dahilan para magkagulo. Nagtakbuhan at nagsigawan ang iba pang mga pasyente. May itinurok siya kay Ivan na pampakalma. Ilang saglit lang nang nawala nito ng malay. Hindi naging maganda ang kinalabasan ng party dahil sa naging kaguluhan. Merong iba na na-trigger ang trauma dahil sa nangyari. Tinanggap nilang mga doktor ang mga sermon ng senior nila. Lalo na si Laika dahil pasyente niya ang nagsimula ng gulo. Paggising ni Ivan ay mahinahon niya itong kinausap. Hindi ko naman yun kasalanan. Bakit ba naman kasi siya nakisingit? Hindi ba niya alam na may pila? Sagot naman sa kanya ni Ivan. Hindi pa rin ito nakinig sa kanya. Mali ang ginawa niyang pagsingit, pero hindi nadadaan sa pisikalan ng lahat ng problema sa mundo, Ivan. Kung mahinahon lang kayo mag-usap, hindi sana masisira ang araw na pinakahihintay ng ibang mga kasamahan mo rito. Mahinahon na paliwanag ni Laika. Hindi rin naman nadadaan sa usapan ng lahat. Let's either hahayaan ko na sumingit siya o papaalisin ko siya. Ano na hindi pa rin siya makikinig kapag pinalis ko siya. Bakit parang mas kinakampihan mo ang taong yun kahit na mali siya? Hindi naman sa ganon. O siya, hindi na. Matulog ka na pagkatapos mong inumin yung gamot mo. Tumayo na siya at umalis na roon. Wala na rin siyang nagawa pa kundi hayaan muna ito. Baka biglang maglaho ang pinaghirapan niya. Baka mawala pa ang tiwala ni Ivan sa kanya. Makalipas ang ilang araw. Pinuntahan ni Laika si Ivan sa kwarto nito. Ilang araw na itong hindi lumalabas. Ayaw mo bang lumabas? Pinaayos yung garden. Marami kang makikitang iba't ibang bulaklak at may bagong fountain. Sinubukan niyang hikayatin ng lalaki na lumabas, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Ayaw mo ba? Makakakita lang ako ng kaaway ron, tapos ako na naman ang mali. Palagi na lang ako mali. Wag na, dito na lang ako. Pabulong na sabi ni Ivan. Hindi na niya kinulit pa si Ivan. Hindi naman ito magpapapilit. Hanggang sa may naisip siya kung paano palalabasin ang lalaki. Nagtungo siya sa opisina ng chairman ng facility na yon. Good evening, chairman. Nakangiting pagbati ni Laika rito. Tanggalin mo na yung formalities. Isa ka rin sa owner ng facility na to and also, I am your tito, / Kuya Kyle. Pagbibiro ni Kyle sa kanya. May request lang sana ako. I know this is unfair sa iba, pero pwede ko bang ilabas si Ivan dito? Walang makakaalam, promise. At saka iuwi ko siya pagkatapos. Gusto ko lang ipakita sa kanya kung gaano kaganda ang mundo. Na hindi niya dapat sayangin to. Dahil lang sa ibang babae. Please, kuya. Pakiusap niya rito. Ivan, yan ba yung first love mo? Pangasar nito sa kanya. Okay, papayag ako pero kailangan mo siyang iuwi bago ang oras ng pagtulog. Nagpasalamat siya rito bago siya naghanda para sa paglabas nila bukas. Kinaumagahan ay pinuntahan niya si Ivan. Saktong-sakto at nakabihis na ito. Saan tayo pupunta? Bakit ako nakapanglakad na damit? Nalilito nitong tanong habang nakatingin sa suot nito. Lalabas tayo, mamamasyal. Pero secret lang natin, okay? Bulong niya rito. Paano tayo makakalis? Ako nang bahala. Sigurado niyang sabi. Dumating na rin ang inutusan ni Kyle para makalabas sila ni Ivan nang walang makakaalam. Ginamit ni Laika ang kotse niya para magtungo sa isang sikat na bundok para sa mga camping. Hindi ako marunong magluto kaya mag-fast food na lang tayo. Aniya sa lalaki. Balak niyang mag-picnic silang dalawa. Pero wala siyang nahandang pagkain dahil hindi naman siya marunong magluto. Kalaban niya palagi ang mantika. I can cook. Sagot naman ni Ivan. Talaga? Ay hindi na. Tinakas kita rin para mag-relax ka. Tapos magluluto ka lang. Wag na. Pagtanggi niya. It's fine. Gusto ko rin magluto. Bali walang sabi ng lalaki, kaya hindi na rin nakatanggi pa si Laika.
Bumalik sila at umuwi sa bahay ni Laika para roon magluto ang lalaki. Makalipas ang ilang oras ay handa na ang mga pagkain nila at nagtungo na sila sa camping spot kung saan sila magpipiknik. Umupo sila sa nakalatag na picnic blanket pagdating doon. Napangiti siya nang makita ang ganda ng paligid. May mga pamilyang nagpipiknik, mayroon ding magkasintahan at magbabarkada. Mayroon ding mga estudyante na naka-school uniform pa. Thank you. Binasag ni Ivan ang katahimikan. Salamat dahil dinala mo ako rito. Halos nakalimutan ko na kung gaano kaganda ang mundo. Ginawa ko kasi siyang mundo ko eh. Kaya nabaliw na ako nang naghiwalay kami. Salamat for enlightening me na hindi dapat ako nandun sa mental hospital. But still, I'm still thankful dahil nakilala kita. Don't worry, Doc. I will help myself para maging mabilis ang pagaling ko. Ganun ito. Nakikipag-usap ng matino paminsan-minsan. Pero kapag na-trigger ay nag-iiba. Ganun pa man ay malaki na ipinagbago nito mula noong unang araw nito sa facility. Sobrang dami ng babae sa mundo, Ivan. Malay mo, may babae palang mahal na mahal ka. Hindi mo lang napapansin dahil nasa ibang atensyon mo. Sa sobrang dami ng babae sa mundo, imposible namang walang para sa'yo, di ba? How about you, Doc? May boyfriend ka na ba? Imbes ay tanong nito sa kanya. Wala, may hinihintay kasi ako. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Sabihin man nilang tanga ako. Kababaeng tao pero ako naghihintay sa lalaki. Wala akong pakialam. Buhay ko to, puso ko to. Hihintayin ko kung kailan siya ibibigay ng tadhana sa akin. At alam ko malapit na. Nakangiti niyang sagot. Iniisip niya pa lang na nagkatuluyan sila ng lalaking matagal na niyang mahal ay hindi na niya maipaliwanag kung gaano kasaya ang puso niya. Nang medyo dumilim na ay bumalik na sila sa hospital, gaya ng napag-usapan nila ni Kyle. Nakatulog din kaagad si Ivan dahil sa pagod. Nakangiting pinagmasdan niya ang mapayapa nito mukha. Ikaw ang tinutukoy kong hihintayin ko, Ivan. Gagawin ko ang lahat. Hindi ka lang mapunta sa mga babaeng katulad ng ex-fiancé mo. Kung dati ay nanahimik at nagpaubaya ako, ngayon hindi na. Mahal na mahal kita. Nasasaktan ako dahil nakikita kitang ganito. Alam mo ba, noong una tayo nagkita ay bata pa lang tayo. Iniligtas mo ko. Umakyat kasi ako sa puno ng mangga, tapos hindi ko alam kung paano bumaba. Tinulungan mo ako doon. Nalaman kong magkapit-bahay lang tayo. Simula nun, nakagusto na ako sa'yo. Pero nagkahiwalay rin tayo eh. Nagkita tayo ulit ng college tayo. Napaka-popular mo sa school. Kaya hanggang admiring from afar lang ang peg ko. Hindi kita nilapitan. Hindi ako umamin sa'yo. Hindi nga ako nagpakilala na ako ang batang babaeng naging kaibigan mo dati. Hanggang sa nakilala mo si Kay. Nakita kitang masaya kaya hinayaan kita. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, nilihim ko ang nararamdaman ko para maging masaya ka sa taong mahal mo. Hindi kita ginulo o inagaw sa kanya dahil malaki ang respeto ko sa inyo. Pero hindi na ulit mangyayari yon. Hindi ko na babaliwalain tong nararamdaman ko para sa'yo. Mahabang litanya niya habang nakatitig sa mukha ng natutulog na si Ivan. Inayos niya ang kumot nito at pagkatapos ay lumabas na siya mula roon. Simula nang lumabas sila para mag-picnic, ay naging madaldal na si Ivan at nakikipag-usap na sa mga kasama nito sa hospital. Naging maayos ang pakikitungo ni Ivan sa lahat. Binigyan mo ba ng sparkling love yung pasyente mo? Miss in love? Pangasar sa kanya ni Claire, makalipas ang ilang araw. Ewan ko sa'yo. Nakangiti niyang pagpapatigil sa kaibigan. Kayo, nag-away ba kayo ni Kuya? Tukoy niya sa chairman ng facility na yon. Tito niya si Kyle pero dahil hindi naman nalalayo ang edad nilang dalawa, ay Kuya ang tawag niya rito. Ayaw rin kasi ni Kyle na tinatawag niya itong tito dahil nagmumukha raw itong matanda. Huwag natin siyang pag-usapan. Mataray na sagot ni Claire. May relasyon ang kaibigan niya at ang tito niya. Dahil din sa kanya, kaya nagkatuluyan ang dalawa. Masaya siya para sa mga ito dahil alam niyang parehong mabuting tao ang dalawa. Kaya nababagay lang ang mga ito sa isa't isa. Huwag kayong maghihiwalay ha. Ako may ipit sa inyong dalawa.
Pabirong banta niya rito. Pero seryoso, Laika. Hanggang ngayon may gusto ka pa rin kay Ivan? Di ba 9 years old ka pa lang nun nung nagkagusto ka sa kanya? Tapos 34 ka na ngayon. Seryoso? Tila nagulat si Claire nang binilang nito kung gaano katagal na siyang may gusto kay Ivan. Tumahimik ka nga. May makakarinig sa'yo. O siya, kailangan ko nang balikan si Ivan para sa gamot niya. See you later. Pagpapaalam niya sa kaibigan. Ayaw mo kay Marcus? Baliw na baliw yun sa'yo. Sigaw ni Claire para mas asarin siya. Tinakpan na lang niya ang tainga para hindi marinig ang pangasar ng kaibigan. Papasok na si Laika para ihatid kay Ivan ang gamot nito. Ngunit napatigil siya nang marinig na may kausap ito sa loob. Wala sa record niya ang delusional. Bulong niya sa sarili. Nang silipin niya ito ay nakita niyang nakadikit ang cellphone sa tainga nito, na para bang may kausap ito roon. Maayos naman ako dito. Akala pa rin naman nila na nababaliw ako. I'm still pretending. Kumusta yan sa labas? Talagang nagsasaya sila dahil wala ako. Bahala na sila dyan. Tahimik na ang buhay ko rito. Nakakapagod na puro nalang gulo ang sumasalubong sa akin sa labas. Masaya naman ako rito. Nakakilala ako ng mabubuting tao. Mabait at maganda pa ang doktor ko. At isa pa, masarap ang mga pagkain dito. Ikaw nang bahala sa kumpanya, Kiko. Isipin mo na lang na nasa bakasyon ako. Napatigil si Ivan sa pagsasalita nang makita siya na nakatayo sa pintuan. Laika. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Napailing siya at pumasok sa loob ng silid. Nagpapanggap ka lang? Ginagawa mong biro ang pagiging mentally unstable? Gago ka ba? Parang binabastos mo rin ang ibang mga pasyente na narito. Ang iba gustong-gusto nang umalis, tapos ikaw nandito ka dahil trip mo lang? Anong klaseng kalokohan yan, Ivan? Galit na tanong niya sa lalaki. Hindi naman yan ang intensyon ko. Anang lalaki ngunit hindi naman masundan ang sinabi. Kailangan niya ng paliwanag mula rito, ngunit parang hindi naman ito alam kung paano magsisimula. Sasabihin ko to sa chairman para mapaalis ka na rito. Tumalikod na siya at lumabas. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, hinila siya ni Ivan pabalik sa loob at sinarado ang pinto. Ano ba? Palabasin mo ako! Malakas na sigaw niya at pilit na binuksan ang pinto, pero hindi niya yun magawa dahil nakasandal si Ivan sa nakasarang pinto. Please, hear me out. Pagpapakalma sa kanya nito. Palabasin mo na kasi ako! Papalabasin kita kapag napakinggan mo na ang paliwanag ko. Please. You're a psychiatrist. I know you. Pakikinggan mo muna ako bago ka manghusga. Ganyan ka. Please, Laika. Napairap si Laika dahil sa inis at hinayaan ng lalaki na magpaliwanag, ngunit nanatili itong tahimik na para bang hindi nito alam kung saan magsisimula. What? Magsasalita ka ba o alis na ako? Nauubusan ng pasensyang tanong niya rito. Ngayon ko lang nalaman na maiksi pa ng pasensya mo, no? Pangasar nito. Inis na itinulak niya ito para makadaan siya. Wow, kalma, ito na. Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito. Inakala ng karamihan na baliw ako dahil sa pag-ibig. E di, tinotoo ko ang sinabi nila. Total masyado na magulo ang buhay ko. Mas mabuti na rin dito, tahimik. Pero nabigyan ka nga ba talaga ng peace of mind dito, Ivan? Kunot noong tanong niya rito. Hindi mo alam ang nangyari sa akin doon. Niloko ako ng fiancé ko. It turns out na hindi naman talaga niya ako minahal. Pinili lang niya ako dahil mapera ako. Ang ilan sa mga tiyuhin ko, they want me dead. Yung mga kapatid ko, hinihintay na mawala ako para mapasa kanila ang yaman na meron ako. Alam mo kung gaano yung kasakit. Yung pamilya ko, yung mga taong mahal ko, walang ibang gusto kundi ang perang meron ako. E di sa kanila na yun, pakialam ko sa yamang yan. Mapaklang natawa si Ivan. Tinatakasan mo ang problema, Ivan. Ang lahat ng meron ka, pinaghirapan mo yun. Hindi dapat mapunta sa kanila mga yun. Ang mga taong katulad nila hindi dapat tinotolerate. I didn't say na gumanti ka. Babawiin mo lang ang dapat ay para sa'yo. Hindi maganda na nagkukulong ka dito dahil wala ka namang ginawang masama sa kanila. Sa totoo lang, ikaw pa nga ang biktima. Mas mahinahon na niyang tugon dito. Tutulungan mo ba ako? Biglang tanong nito kaya natigilan siya. Why do you need my help?
Wala naman akong maitutulong sa'yo. Nakangiti niyang sagot. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. I still need you. Please help me, I need you. Baka kapag nakita ko sina Tito at ang mga kapatid ko, tuluyan ko nang ibigay sa kanilang yaman ko. Kapag nakita ko ulit si Kay, baka magmakaawa ako na makipagbalikan sa kanya. Ikaw ang pipigil sa akin na gawin ang mga yan. Please, I need you to keep me sane. Patuloy pa rin na pangumbinsin nito sa kanya. Kung ganun, kailangan ng matibay na plano. Kalmadong sagot niya. You mean, pumapayag ka? Tanong ni Ivan at ngiti lang ang sinagot niya rito. Hinintay ni Laika na dumalo ulit si Kiko para kausapin ito. 2 araw ang nakalipas bago ito dumalo ulit. Katulad ng routine ni Kiko, itinanong nito ang kalagayan at update sa paggaling ni Ivan. No need to pretend, Kiko. Alam ko ng lahat. Nakangiti niyang sabi rito. What? Anong alam mo na? Gumawa na naman ba ng gulo si Ivan dito? Pilit pa rin itong pagtanggi. Tara na sa receiving area. Sabay silang nagtungo sa pribadong area kung saan pwedeng makipag-usap ang mga guest sa mga pasyente. May mapagkakatiwalaan ka rin pala. One is enough. Baling niya kay Ivan. 2 na kayo. Nakangiting sagot ni Ivan. Alam na niya, sinabi mo? Tila hindi pa rin nagsisink in kay Kiko ang nangyayari. She will help me para mabawi ang nararapat na para sa akin. At kasali ka sa plano namin, Kiko. Sagot ni Ivan. Ilang araw silang nagplano bago tuluyang nabuo ang plano nilang 3. Nanatili muna ng 3 araw si Ivan sa mental facility hanggang sa tuluyan na niyang ibinigay ang report sa head na tuluyan ng magaling ang lalaki at pwede na itong ma-discharge. Congratulations! Masayang pagbati ng mga doktor kay Ivan dahil lalabas na ito. Walang tigil ang pagngiti ng lalaki habang nakatingin sa mga bumati rito. Salamat. Hindi ko makakalimutan ang mga serbisyo niyo. Pagpasensyahan niyo na ang pagiging pasaway ko rito. Dadalaw ako minsan, mark my word. Dahil sa sinabi ni Ivan, ay nagpalakpakan ng lahat. Sana hindi na ulit kita makita rito, as a patient. Congratulations sa pagaling mo. Sana mahanap mo ng pag-ibig na nararapat sa'yo. Nakangiting sabi ni Laika rito. Nanlaki ang mata niya nang bigla na lang siyang niyakap ni Ivan. Kaya naman nagkagulo at umingay ang paligid dahil sa asaran at kilig. Thank you for everything, Doc Laika. Pabulong nitong sabi sa kanya. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Laika hanggang sa nakalis na si Ivan mula sa ospital. Laki ng ngiti ha! Siniko siya ni Claire at patuloy na inasar. Sa wakas ay narinig din ng Diyos ang dasal mo. Napagalingin na ang first love mo. Nanlaki ang mata niya at agad na tinakpan ang bibig ng kaibigan. Tiningnan niya muna kung may tao ba sa paligid o may nakarinig sa kanila. Gaga ka ang ingay mo. Pasinghal na bulong niya rito. Patuloy pa rin si Claire sa pangasar sa kanya. Hinayaan niya na lamang ito dahil sanay na rin naman siya sa pangasar nito. 4 na araw munang nanatili si Laika sa hospital bago siya nag-file ng vacation leave. Naghintay siya ng 2 araw bago na-approve ang 1-month leave niya. Hindi na nagulat pa si Laika nang bigla na lang nagalit sa kanya si Claire dahil sa desisyon niya. Bakit ka nag-file ng leave? Hindi ka naman siguro buntis, no? Wala ka namang naging boyfriend. Anong dahilan? Tila nalilitong tanong ni Claire. Gusto ko lang magpahinga. Alam mo na, never akong umabsent sa trabaho. Ngayon ko lang na-realize na kailangan ko rin ng pahinga. Nakangiting sagot niya. Hay, di ko na alam. Pero kung ano man yan, support pa rin ako sa'yo. Mag-iingat ka lang palagi. Huwag ka mahihiyang mag-text sa tumawag kung may problema ka. At kung kailangan mo ng tulong, ha? Sabi ni Claire. Napangiti si Laika at niyakap ang kaibigan niya. Nang makauwi si Laika, ay agad siyang natulog dahil sa pagod. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng text galing kay Ivan para sabihin kung saan sila magkikita. Naghanda na si Laika para makipagkita kay Ivan. Pagdating niya sa restaurant kung saan sila magkikita, ay nakita niya si Kiko at agad siya nitong hinatid kung nasaan si Ivan. Wow! Ang pogi na ha! Pangasar niya kay Ivan nang makita niya itong naka-business suit. May meeting kasi ako mamayang hapon, kaya nakaganito ako. Agad na paliwanag ng lalaki. Bakit ka nag-explain?
Nga pala, ano nang nangyari? Pasensya na, ngayon lang ako nakapag-file ng leave. Baka kasi mahalata nila kapag umalis ako pagkatapos mong lumabas mula sa facility. Paghingi niya ng pasensya. Salamat, Laika. Ayos lang din naman dahil naayos na namin ni Kiko ang lahat para masimulan na ang plano. Pag-uwi ko, nagulat silang lahat, as expected. Mapupunta na sana sa kapatid kong kumpanya. Mabuti na lang at saktong-sakto ang pagbabalik ko, kaya hindi natuloy. Napatunayan ko rin sa mga shareholders na maayos na ako. Walang nakakaalam maliban sa ating tatlo na nagpapanggap lang ako. Nabawi ko na ang tunay na para sa akin, Laika. Pero hindi pa ako nagsisimula. Hindi ko pa sila napapabagsak lahat. Mahabang kwento ni Ivan. Napangiti si Laika sa mga narinig. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siya ka-proud kay Ivan. Kahit na hindi pa sila nagsisimula sa mga plano nila. Masaya siya dahil sa pagiging matapang nito. Sa wakas ay natutunan na rin nitong hindi dapat tinatakbuhan ng problema. Kumain muna sila bago lumabas mula sa restaurant. Pagkatapos sila mag-usap. Ivan, totoo nga, bumalik ka na. May isang babae na humarang sa dinaraanan nila. Maganda ito, maputi, branded ang suot na damit. Halatang may kaartihan sa katawan. Napatingin si Laika kay Ivan para sana magtanong. Nasabi rin nila sa akin na nasa Canada ka, Kay. Pagkausap ni Ivan sa babae. Nanlaki ang mata niya nang makita ang babaeng dahilan kaya nasira ang buhay ni Ivan. So, ito pala si Kay. Sabi niya sa isip. Yeah, binilisan ko ang trabaho ko ron para makita kita. Namiss kita, Ivan. Tila naiiyak na sabi ni Kay. Kunwaring nasusuka si Laika sa narinig mula rito. Ang kapal din naman pala ng mukha ng babaeng to. Dahil sa ginawa niya ay napatingin sa kanya si Kay. Tumaas ang kilay nito nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Ngumiti siya rito. Ipinulupot niya ang kamay sa braso ni Ivan at kunwaring naglambing dito. Who is she? Tila nainis si Kay sa paghawak niya sa lalaki. Nanatili ang ngiti sa labi ni Laika habang hinihintay ang sasabihin ni Ivan. Meet my girlfriend. Her name is Laika. Pagpapakilala ni Ivan sa kanya sa ex nitong makapalang muka. What? How? Hindi ba't nasa mental ka nung mga panahong wala ka? Saan mo naman siya nakilala? Isa rin ba siya sa mga baluron? Mayabang itong ngumiti na akala siguro ay may insulto siya. Kinuha niya ang business card niya at binigay kay Kay. I'm Laika, isa akong psychiatrist. Isa ako sa owner ng hospital kung saan naging pasyente si Ivan. We fell in love. Alam mo naman, hindi mo malalaman kung kailan titibok ang puso mo para sa isang tao. Excuse us, Kay. Nauna na silang umalis doon ni Ivan. Magkatabi silang dalawa ni Ivan sa backseat habang si Kiko naman ang driver. Good job, pagpuri ni Ivan. Kung ganun, nasan ang kiss ko? Pagbibiro niya rito. Nagulat na lamang si Laika at muntik pang masubsob ang mukha niya sa upuan na nasa harapan nang biglang nagpreno si Kiko. Kiko! Maotoridad na pagtawag ni Ivan sa sekretary nito. Sorry po sir, nagulat lang. Paghingi nito ng paumanhin, pagkatapos ay nagsimula ng mag-drive ulit. Ihatid ka na namin sa bahay mo. Ita-text kita kapag kailangan na kitang ipakilala sa pamilya ko bilang girlfriend. And I hope handa ka na sa posibleng mangyari. Magugulo ang buhay mo. Pero katulad ng ipinangako ko sa'yo, hindi ko hahayaan na madamay ka. Pangako sa kanya ni Ivan. Pumayag siya sa plano nitong magpanggap na nobya nito, kapalit ng ilang porsyentong share sa kumpanya. Hindi niya yun kailangan pero kailangan niya itong makasama, kaya tinanggap niya ang offer. She'll do everything to be with him, kahit ang kalokohang yun. Nang inihatid siya nito sa bahay, ay nagpahinga na siya. Ilang araw siyang naghintay sa text nito. Gagakalay ka. Gusto mo lang siyang makita eh. Aniya sa sarili, saka napasabunot sa buhok niya. Ang tagal naman niya mag-text. Hindi ba niya ako na-miss? Napatulala na lamang siya sa kisame. Pero kahit ganun ay hindi sinayang ni Laika ang leave niya. Namasyal siya kahit na siya lang mag-isa. Busy kasi ang kaibigan niya, kaya hindi siya nito masamahan. 3 araw siyang naghintay bago nag-text sa kanya si Ivan. Sinundo siya ni Kiko para ihatid sa Hermosa Mansion. Pagdating doon ay sinalubong naman siya ni Ivan. Hi babe! Nakangiting pagbati niya rito. Napangiting napailing na lamang si Ivan sa kanya dahil sa pagtawag niya ng babe rito.
Oh, come on, Ivan. Hindi mo alam na sinusulit ko ang mga araw na magkasama tayo. Ang mga araw na girlfriend mo pa ako, kahit na hindi naman totoo. Siguro, ganun kauhaw ang puso ko sa atensyon at pagmamahal mo. Sabi ni Laika sa isip niya. Ipinakilala siya ni Ivan sa pamilya nito. Katulad ng in-expect nila ay hindi natuwa mga ito. Pinagdududahan ang lahat ng nangyari. Hindi na nagulat pa si Laika nang matapos silang magsalo-salo ay dumating si Kay. I want you back. Walang pakundangang sabi ni Kay kay Ivan. Inis na napabuga ng hangin si Laika dahil sa kapal ng mukha ni Kay. Alam ko mahal mo pa ako. Kaya ka nga nabaliw dahil sa akin eh. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Kaya ka lang nagkaroon ng girlfriend para pagselosin ako. Sinasabi ko na sa'yo, effective ang ginagawa mo. I'm jealous. Sinubukan na halikan ni Kay si Ivan. Nanlaki ang mga mata ni Laika at agad na nasampal si Kay. Dahil sa gulat, dahil sa balak nitong paghalik kay Ivan. How dare you! Matinis na sigaw nito. Muntik na siyang sugurin. Buti na lang at nahawakan ito ni Kiko. Hinila naman siya ni Ivan at itinago sa likod nito. Sa susunod na lumapit ka ulit sa boyfriend ko, hindi lang yan ang aabutin mo. You want him back? Try me! May sarkastikong ngiti na nakaukit sa labi niya. Dahilan upang malakas na tumilis si Kay sa inis at galit bago umalis. Kinalma na muna ni Laika ang sarili bago siyang ngumiti kay Ivan. Ayos ka na? Tanong ni Ivan sa kanya. Oo, ayos lang naman ako. Umalis na sila ron. Tapos na ang trabaho niya ron, kaya iuuwi na siya ni Kiko at Ivan. Nakakatakot ka kanina. Tumayo balahibo ko. Para ka kasing tunay na girlfriend na selosa. Natatawang sabi ni Kiko habang ang atensyon ay nasa daan para hindi sila mabangga. Ang galing ko no. Nang makarating na sila sa bahay niya ay nakaramdam ng lungkot si Laika. Maghihintay na naman siya ng text ni Ivan bago sila magkita ulit. Lumabas na siya mula sa kotse. Mabigat ang loob na naglakad siya papasok sa loob ng bahay niya. Laika! Tawag ni Ivan. Tumigil siya at nilingon ito. Nakabukas ang bintana ng sasakyan. Susunduin kita bukas. Bakit? Saan tayo pupunta? Wala naman tayong plano para bukas. Nalilitong tugon niya. Wala. I just want to be with you. Diretsyong sagot nito. Napaubo si Kiko sa narinig. Habang siya, hindi maipaliwanag kung gaano nakabilis ang tibok ng puso niya. Nagiinit din ang mga pisngi niya, kaya sigurado siyang namumula siya. Sige, see you tomorrow. Kumaway siya rito. Tumango lang si Ivan hanggang sa nawala ng sasakyan nito. Napahawak si Laika sa mga pisngi niya at napatili dahil sa kilig. Halos hindi siya makatulog ng maayos ang gabing yun dahil sa sobrang excitement. Kinabukasan, maaga siyang pinuntahan ni Ivan. Pasok ka muna. Aniya sa lalaki dahil ayaw niyang paghintayin ito sa labas. Pinaupo niya ito sa sala habang naghahanda siya. Saan tayo pupunta? Nakangiti niyang tanong dito matapos niyang gumayak. Malalaman mo rin. Hindi sinagot ni Ivan ang tanong niya. Hindi na rin siya nagtanong pa at hinayaan na lang ito kung saan man siya nito balak dalhin. Mahaba-habang biyahe ang tinahak nila. Hanggang sa wakas ay dumating din sila sa lugar na sinasabi nito. Perfect place to para patayin mo ako. Unfamiliar ako sa lugar. Pagbibiro niya rito. Thank you sa suggestion. Nakangiting sagot naman ni Ivan. Napailing na lamang siya sa pagsakay nito sa biro niya. Sigurado siyang hindi siya magsasawa kahit araw-araw silang magkita at magkasama. Hindi niya mapigilan ang mamangha nang malaman kung nasan sila ngayon. Kaninong orphanage to? Hindi niya mapigilang tanong dito. Sa grandmother ko. Sa akin niya ipinamana to. So ito pala ang bali-balitang ipinalit mo sa worth of billion na company? Mas lalo siyang namangha rito habang tumatagal na magkasama sila. Natatakot kasi ako na baka kapag napunta to sa kamay ng iba kong kapatid, ibenta nila to o kaya naman ay mapabayaan. Paano na lang ang mga batang nandito? Ang mga batang ito ang tahanan. Halos bulong na sagot ni Ivan habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Nang makita sila ay sinalubong sila ng mga bata. Namiss niyo ako? Tanong ni Ivan sa mga ito. Opo! Sabay na sagot ng mga ito. Pinagmasdan niyang lalaki na nakikipaglaro sa mga bata.
Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi niya. Halika rito! Hinawakan ni Ivan ang kamay niya at iniharap siya sa mga bata. Meet Ate Laika, kids. Girlfriend niyo po? Tanong ng isang batang babae. Hindi, di ba may dinala si kuya rito na babae? Yung maputi na maarte? Ayaw niyang hinahawakan natin siya dahil daw madumi tayo. Sumbong naman ng isa pang batang babae. Wait, sinabi niya yan? Kunot noong tanong ni Ivan sa mga bata. Sabay-sabay naman na tumango mga ito. Nakaramdam ng inis si Laika dahil sa narinig. Kung tutusin siyang madumi, kapal na mukha ng gagang yun. Hindi mapigilang sabi ni Laika. Tila nagulat pa si Ivan sa narinig. What? Kakampihan mo malandi mong ex-fiancé? Puro kaartehan lang naman sa katawan. Ganda lang naman ang meron, walang utak, estupida. Patuloy na sabi ni Laika na agad na high blood nang mapag-usapan si Kay. Nanlaki ang mata ni Ivan at agad tinakpan ang bibig niya. You can curse her all you want, pero wag sa harapan ng mga bata. Bulong sa kanya ni Ivan. Saka lang niya na-realize na kaharap niya pala ang mga bata. Joke lang yun ha, peace tayo rito. Pagbabawi niya sa sinabi. Nagtawanan lang ang mga bata, tila hindi na sineryoso ang mga sinabi niya. Pati na rin si Ivan ay natawa na rin sa tabi niya. Naging masaya ang araw niya sa orphanage. May mga naging kaibigan siyang mga bata roon. Magaan na agad ang loob niya sa mga ito. Dahil na rin siguro sa naranasan niyang sa orphanage tumira, napabuntong hininga na lamang si Laika nang maalala ang nakaraan niya. Ramdam niya ang lungkot na kailangan na nilang umuwi. Ang bilis mo lang nakuha ang loob ng mga bata. Manghang sabi ni Ivan. Siguro dahil maganda ako? Cute siyang umiti rito at nagpuppy eyes pa. Napangiting napailing na lamang si Ivan at nagpatuloy sa pagdadrive. Siguro nga. Rinig niyang bulong nito. Ngayon ay siya naman ang natahimik. Sana hindi naririnig ni Ivan ang malakas sa tibok ng puso niya. Simula nung araw na yon ay palagi na silang magkasamang dalawa. Kahit na hindi naman nila kailangan na magpanggap bilang magkasintahan sa harap ng ibang tao. Last week na ng leave mo ngayon. Babalik ka na sa trabaho mo? Tanong sa kanya ni Ivan. Panay rin ang tambay nito sa bahay niya na para bang ito pa ang may-ari sa bahay dahil alam na nito kung saan nakalagay ang mga gamit. Kulang na lang ay magdala ito ng damit at doon na matulog. Oo, babalik na ako next week sa work. Hindi ka naman siguro ginugulo ng mga target natin? Tukoy ni Laika sa pamilya ni Ivan. Si Kay, ayaw pa rin tumahimik. Sagot nito. Ano bang dapat kong gawin para manahimik na ang pakang yan? Like hello? Hindi ba siya nakakaramdam ng konsensya? Sinira na niya ang buhay mo, tapos gusto pa niyang bumalik sa'yo. Bakit? Dahil niloko rin siya ng lalaking ipinalit niya sa'yo? Ay wow, napakakapal, nakakagigil ha? Inis na namang litanya niya. Basta si Kay talaga ang paksa ay tumataas ang presyon niya. Para ka namang selosang girlfriend makasalita, Laika. Biglang sabi ni Kiko, nakadarating lang. Kayong dalawa, ginawa niyo ng tambay ng bahay ko. Umalis na nga kayo. Pagtataboy niya sa dalawang lalaki para maibang usapan. Pati ako? Tila nalungkot pa si Ivan. Napairap na lamang si Laika sa pagdadrama nito. Alangan namang sarili kong tinutukoy ko. Ngunit hindi pa rin ito nakinig sa kanya. Naisipan ni Laika na magtungo sa mall ng mag-isa, makalipas ang ilang araw dahil busy si Ivan sa trabaho. 2 araw na lang bago ang balik niya sa trabaho. Gusto niyang sulitin muna ang bakasyon niya. Balak sana niyang magpaspa nang makasalubong niya si Kay. Nandito pala ang pangalawa, ang kumain ng sinuka ko na. Mayabang na pagpaparinig sa kanya ni Kay. Nakangisi pa ang bruha. Isinuka raw, kaya pala nagmamakaawang makipagbalikan. Aso lang ang peg, kumakain pa ng isinuka na. Bulong niya ngunit sinadya niyang iparinig yun kay Kay para inisin ito. What did you say? Malakas itong napasigaw. Gusto ko sanang mag-relax pero nakasalubong ko pang stress. Patuloy niya sa pagpaparinig dito. Aalis na sana siya nang bigla siyang hinabol ni Kay. May bala ako para sa'yo. Nakangiting pagbabanta ni Kay. Kumunot ang noon niya dahil hindi niya alam kung anong tinutukoy nitong bala. Nag-hire kaya siya ng hitman? Grabe ganun ba siya kasamang tao? Ani Laika sa isip. Ikaw ang pumatay sa mga magulang mo. Sa orphanage ka lumaki. Sabi ni Kay sa kanya.
Ramdam niya ang panginginig ng katawan. Tila nabingi siya at walang marinig, kundi ang mabilis sa tibok ng puso niya dahil sa kaba. Bumalik sa kanyang lahat. Ang nangyari noon, ang kamatayan ng mga magulang niya. I love that face. Ganyan ang ina-expect kong magiging reaction mo. Lumapit sa kanya si Kay at hinaplos ang buhok niya. Lumayo ka kay Ivan, bago ko pa sabihin sa kanyang lahat ng baho mo. May masayang ngiti na nakaukit sa labi ni Kay na tila ba nanalo ito. Hanggang sa makauwi si Laika ay napuno ng katanungan ng isip niya. Panay ang tawag ni Ivan sa kanya pero hindi niya sinagot ni isa sa mga tawag nito. Nakaramdam siya ng takot. Takot na baka maulit ang nangyari noon. Takot na baka mawala lahat ng meron siya ngayon. Sa natitirang 2 araw niya, ay nagkulong siya sa loob ng bahay. Hindi na siya nakipag-usap pa kay Ivan. Ayaw niyang idamay ito sa gulo ng buhay niya. Welcome back, Doc Laika! Masayang salubong sa kanya ni Claire, pagbalik sa trabaho. Kamusta man ang leave mo? I saw the other day nakasama mo si Ivan. Nanliligaw ba? Hindi. Sagot niya. May problema ba? Matamlay ka yata. Kumunot ang no ni Claire. Kulang ang vacation leave mo? Wala naman. Nasaan si kuya? Gusto ko siyang makausap. Excuse me. Iniwan na niya ang kaibigan sa opisina at pinuntahan ng kuya niya sa opisina nito. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob. Huminto si Cal sa ginagawa at tiningnan siya. Kumusta naman ang nirequest mong leave? Nag-enjoy ka ba? Tanong nito sa kanya. Oh, may problema ba? Binangungot ka na naman ba? I'm sorry. I can't tell you. Hindi na mapigilan pa ni Laika ang maiyak. Napabuntong hininga si Laika. Nilapitan siya nito at niyakap. It's fine. Handa akong makinig kung kailan handa mo nang sabihin sa akin ang nangyari. Hinaplos nito ang buhok niya para pakalmahin siya. Ayaw niyang sabihin kay Cal ang nangyari dahil baka katulad niya ay bumalik lang din dito ang nangyari noon. Akala niya ay hindi na niya makikita pa si Ivan sa kabila ng ilang linggo niyang pag-iwas dito. Pero bigla na lamang itong lumitaw sa harapan niya. Nagdala ito ng mga pagkain at ibinigay sa mga doktor at pasyente. Habang si Laika hindi lumalabas sa opisina para iwasan ng lalaki. Tao po! Tao po! Masiglang bati ni Ivan sa kanya. Hi Doc, long time no see. May nilapag itong regalo sa mesa niya. Namiss ko lang yung girlfriend ko. Bigla na lang kasi naglaho. Alam mo bang panay ang pangungulit ni Kay sa akin? At paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi ka na raw babalik at gusto mo na akong iwan. Wala namang dapat tapusin dahil wala namang tayo, Ivan. Tigilan mo na ako. Tapos na rin naman ang role ko. Yung share na pangako mo, kahit wag mo na rin ibigay. Kaya kahit sana respetuhin mo na lang ako. Yan na lang, Ivan. Pakiusap niya rito para tigilan na siya. May nangyari ba? May sinabi ba sa'yo si Kay kaya ka nagkakaganyan? Nalaman ko nagkasalubong kayong dalawa sa mall. Simula nun, hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Patuloy na pangungulit nito sa kanya. Ano namang pakialam mo? Hindi mo naman ako girlfriend. Nagpapanggap lang naman tayo. Pagod na sabi niya kay Ivan dahil ayaw pa rin itong makinig sa kanya. Yun na nga Laika eh. Nagpapanggap lang tayo. Pero iba ang gusto ng puso ko. Gusto kitang seryosohin. Gusto ko maging tayo. Wala nang halong pagpapanggap. Wala nang halong kasinungalingan. Mahal kita. Biglang pag-amin nito sa kanya. Pinagsasabi mo, hindi kita gusto. Nasasabi mo lang yan dahil nasa tabi mo ako nung wala na kayo ni Kay. Hindi ako pantakip butas lang, Ivan. Umalis ka na. Alis! Malakas sa sigaw niya rito. Wala na ring nagawa pa si Ivan kundi ang umalis. Napabuga ng hangin si Laika at kinalmang sarili. Pero hindi niya pa rin napigilan ang mga luha niyang tumulo. Iniiyak na lamang niya ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman. Kung kailan nagkagusto na sa kanya si Ivan, saka naman naging komplikado ang buhay niya. Ayaw niyang idamay si Ivan sa gulo ng buhay na meron siya. Laika, ano bang nangyayari? Biglang pumasok si Claire at niyakap siya. Tila naiiyak din ang kaibigan niya habang yakap-yakap siya nito. Tama na. Ayoko na nito. Patuloy na umiyak si Laika sa bisig ng kaibigan. Pagod na ako. Pagod na ako. Hinayaan siya ni Claire na umiyak.
Hindi na ito nagtanong at hinayaan lamang siyang umiyak sa mga bisig nito. Sa kabilang banda ay hindi maintindihan ni Ivan kung bakit siya itinataboy ni Laika. Pero kahit ganon, hindi pa rin siya susuko sa dalaga. Alam niyang may dahilan nito kaya ito ganon na lamang kung makapag-react. At aalamin niya ang dahilan na yun. Good afternoon, Mr. Hermosa. Salamat sa pagdalaw mo rito. Nakangiting salubong sa kanya ng isang lalaking hindi niya kilala, pero parang pamilyar ito. Ako si Kyle, president/owner ng ospital. Dalawa kaming owner, pamangkin ko yung isa, si Laika. Tito niya talaga ako pero dahil hindi naman nalalayo ang edad namin, kuya niya ako kung ituring. Uwi ka na ba? Can we talk for a minute? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Nakikita niya ang ngiti ni Laika sa ngiti ni Kyle. Talaga nga magkapamilya ang dalawa. Nagtungo silang dalawa sa opisina ni Kyle para roon mag-usap. Hindi niya alam kung bakit gusto siyang kausapin ito. Ngunit ilang saglit lang ay sakalang niya naalala na may gusto rin siyang itanong kay Kyle tungkol kay Laika. Hindi mo na siguro ako naalala? Tanong sa kanya ni Kyle. Maupo ka. Sinunod niya naman ang sinabi nito at umupo sa upuan na katapat nito. Magkakilala ba tayo? Kunot noong tanong niya dahil hindi niya maalala ang taong kaharap. Magkapit bahay tayo dati. Close friend mo si Laika. Nagkaroon ka raw ng fiancé? Akala ko ba si Laika ang gusto mo dati pa? Nakangiting tanong ni Kyle na mas lalong nagpakunot ng noo niya dahil nalilito siya sa tinutukoy nito. Siguro nung nagkita kayo ni Laika rito, nakafeel ka kaagad ng connection na para bang komportable ang puso mo sa kanya. Nasasaktan ka kapag nasasaktan siya. Masaya ka kapag masaya siya. It's love. Normal lang naman yun. Mahina itong natawa habang nagkwekwento. Paano mo nalaman na nakaramdam ako ng koneksyon pagkakita ko kay Laika? Mas lalong nadagdagan ang pagkalito niya. Answer my question first. Nagkaroon ka raw ng fiancé? Anong nagustuhan mo sa kanya? Parang dati lang hinihiling mo sa akin na protektahan si Laika. Dahil pakakasalan mo siya pag nasa tamang edad na kayong dalawa. Bakit? Anong nangyari? Bakit nag-iba ang puso mo? Seryoso na siyang tiningnan ni Kyle. Pakiramdam niya tuloy ay nasa interrogation room siya. Si Kay, siya ang babaeng nagligtas sa akin sa pagkalunod dati. Matagal ko siyang hinanap. Pagkakita ko sa kanya, pinurso ko siya. At nang naging successful na ako, nag-propose ako. But it turns out that she'd been cheating on me. Sagot naman niya. Babaeng nagligtas sa'yo sa pagkalunod? You mean si Kay yun? Sino may sabi? Si Kay? Masaya ka ba nang naging kayo? Patuloy na pagtanong sa kanya ni Kyle. Natahimik siya at pinakiramdaman ang puso niya. Masaya nga ba siya? Parang hindi naman yata. Nakaramdam lang siya ng relief dahil natupad na rin niya ang pangako niya sa babae. Dati kasi ay nangako siyang pakakasalan niya ang babaeng nagligtas sa kanya. Pero kung babalikan ni Ivan ang nakaraan, hindi niya minsan naramdaman na nabuhay ang puso niya sa tuwing kasama niya si Kay. Hindi si Kay ang nagligtas sa'yo mula sa pagkalunod ng bata ka. May bibigay ako sa iyong address, puntahan mo. Babalik ang mga alaala mo na nakalimutan mo dahil masyado ka pang bata nung mga panahon na yon. Masasagot mo lahat ng katanungan mo kapag pinuntahan mo ang address na yon. May isinulat si Kyle sa papel pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Nagpasalamat siya rito bago umalis. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang address na ibinigay ni Kyle. Malayo at nagkaligaw-ligaw si Ivan sa daan. Pero habang tumatagal ay nagiging pamilyar sa kanya ang tinatahak niya. Pagdating niya roon, ay sumalubong agad sa kanya ang isang malaking bahay. Lumang bahay na para bang wala nang nakatira. May fountain sa gitna pero wala ng tubig. Tinubuan na rin ng mga bulaklak at damo ang fountain na kahit paano ay nagpaganda sa lugar. Marami mga tuyong dahon sa paligid na para bang ilang taon na yung hindi nililinisan. Mukha itong inabando ng bahay. Nilibot niya muna ang paligid. Sa kanya nakita ang isang bahay hindi kalayuan sa lumang bahay. Bahay namin to dati. Bulong ni Ivan sa sarili niya. Agad na pinuntahan niya ang likod ng bahay nila. Sa hindi kalayuan ay may makikitang ilog doon. Ilog kung saan siya nalunod. Doon siya iniligtas ng babae. Bumalik siya sa lumang bahay at pumasok doon.
Kumunot ang noo niya nang mapansin na hindi yun nakakandado. Pagpasok niya ay may mga puting tela na nakatakip sa mga gamit. Maalikabok na rin kahit saan man siya tumingin. Umakyat siya sa hagdan at binuksan ang mga pinto. Napahinto siya sa isang kwarto kung saan may nakita siyang mga lumang litrato. Ito yung batang babae na nagligtas sa akin. Tukoy ni Ivan sa batang babae na nasa litrato. Ivan, anong ginagawa mo rito? Napatigil siya nang marinig ang boses ni Laika. Hinarap niya ito at nakitang nakatayo ito malapit sa pinto ng banyo. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pabalik na tanong niya sa babae. Bahay namin to. Siyempre normal lang na nandito ako. Ikaw ba ang batang to? Itinuro niya ang litrato kay Laika. Ako nga, bakit? Bakit bigla ka naglaho? Bakit bigla na lang kayo nawala? Hinanap kita, alam mo ba yun? Imbis ay tanong niya rito. Bakit hindi ka nagpakilala agad sa akin? Maling babae ang nakasama ko. Maling babae ang nabigyan ko ng pagmamahal at napangakuan ng kasal, Laika. Dahil akala ko si Kay ang batang babaeng yun. Hindi ko yung kasalanan, Ivan. Hindi ko kasalanan na hindi ako naaalala ng puso mo. Ani Laika sa kanya. Sinusundan mo ba ako rito? Hindi Agad na tanggi niya. Napunta ako rito dahil sa binigay na address ng tito mo. Umuwi ka na. Pagtataboy na naman ni Laika sa kanya. Ayoko. Pagmamatigas niya. Kumain ka na ba? Tanong niya rito at dahil wala siyang nakuhang sagot mula rito, ay baka hindi pa nga ito kumakain. Hinawakan niya ang kamay nito at umalis sila ron. Tinungo nila kung saan nakapark ang kotse niya. Binigyan niya ng pagkain si Laika at sabay na silang kumain dalawa. Tahimik lamang sila hanggang sa matapos. May ilog dito. Gusto mo makita? Tanong sa kanya ni Laika. Akala ko ba pinapalis mo na ako? Panunod yun niya rito. Pinakain mo kasi ako. Sagot nito bago tumalikod sa kanya at nauna na sa daan patungong ilog. Natawa na lamang si Ivan at sumunod dito. Kailangan lang pala kitang pakainin para bumait ka. Nang nakarating sila sa ilog ay naghanap sila ng pwesto para maupuan. Siguro naaalala mo nang nangyari dito. Tanong sa kanya ni Laika habang nakatitig sa ilog. Ipinangako ko ng araw na yon na ang babaeng nagligtas sa akin ang pakakasalan ko. Dahil nagkagusto ako sa kanya nung araw na nailigtas ako sa pagkalunod. Ang weird, diba? Kaya naging kami ni Kay dahil akala ko ay siyang batang yon. Kwento niya rito. What? Tila nainis si Laika sa kanya dahil sa narinig. Sorry. Inangkin ng babaeng makapal na yun ang pagkatao ko? Aba, talagang ginigigil niya ako. Yun na naman ang malatigring Laika kapag napag-uusapan si Kay. Kahit paano ay natuwa siya dahil bumabalik na ito sa dati. Pagkatapos niya akong i-blackmail, ang kapal din ng mukha. Nanatili muna silang dalawa ng ilang oras doon bago nagpa siyang umuwi. Samantala ay hindi may paliwanag ni Laika kung gaano siya kasaya nang nakita at nakasama niya si Ivan sa dati nilang tinitirhan. Nagkita ba kayo? Tanong sa kanya ni Kyle. Hindi niya napansin na nasa bahay niya pala ito. Tama nga ako. Plinano mo na magkita kami ron. Sabi niya sa kuya niya pero hindi niya naman itinatanggi na masaya siya dahil sa ginawa nito. Sa tuwing binabangungot at naaalala niya ang mga magulang niya, ay pumupunta siya sa bahay na yon para humingi ng tawad at magmuni-muni. Talagang nagulat siya nang makita si Ivan doon. Pero nagpapasalamat siya dahil sa araw na yon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Nagpahinga na si Laika sa kwarto niya at hinayaan sa baba si Kyle dahil mukhang darating si Claire, kaya may kasama ito. Humiga si Laika sa kama at nakipagtitigan sa kisame. Napatingin siya sa cellphone niya nang tumunog yun. Bakit kaya siya napatawag? Tanong ni Laika sa sarili nang tumambad sa screen ang pangalan ni Ivan. Hello? May party bukas. Gusto ko sana maging kadate kita sa araw na yon. Company celebration lang. Before lunch gaganapin. Ayos lang naman kung hindi ka makakapunta pero gusto ko pa rin yayain ka. Pag-invite sa kanya ni Ivan. Nandun si Kay? Tanong niya. Oo. Sagot nito. Pero ayos lang naman kung hindi ka pwede, maintindihan ko.
Nagbabaka sakali lang ako. Pupunta ako, sunduin mo ako rito bukas. Pagkatapos niyang sabihin ay pinatay na niyang tawag. Maaga siyang natulog para fresh siya kinabukasan. Pagkagising niya ay hinanda na niyang sarili para sa pagharap ulit nila ni Kay. Naisip niya na wala siyang dapat ikahiya dahil wala naman siyang kasalanan na ginawa. Eksaktong tapos na siya sa paggayak ay dumating si Ivan para sunduin siya. Good morning. Nakangiti nitong salubong sa kanya. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Tahimik siyang sumakay. Pinag-isipan ng mabuti ni Laika kung ano ang gagawin niya bilang ganti sa ginawa ni Kay. Sure ka bang ayos ka lang? Paninigurado sa kanya ni Ivan. Magiging maayos lang ako kapag nakaganti na ako sa babaeng yun. Sagot niya. Hindi mo kasalanan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Pagpapagaan ni Ivan sa loob niya. Ngunit mas lalo lang nitong dinagdagan ang pagkalito niya. Paano nalaman ni Ivan ang tungkol doon? Alam mo? Kunot noong tanong niya rito. Huminto ang sasakyan nang makarating na sila sa venue. Lalabas sana si Ivan nang pigilan niya ito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Nanatiling tahimik si Ivan sa tabi niya. Nakatingin lang ito sa harap at hindi makatingin sa mga mata niya. Alam mo ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko? Tanong niya ulit dito. Naalala ko yung nangyari noon. Ang dahilan kung bakit bigla na lang kayong umalis sa bahay na yun. Nalooban ng bahay niyo. Pinatay ang mga magulang mo habang ligtas ka dahil nakatago ka sa secret room ng bahay. Dali-dali kang naitago ng mga magulang mo ron. Pero dahil namatay sila, patuloy mong iniisip na ikaw ang dahilan kaya nangyari sa kanila yun. Yun lang ang alam ko. Nagtanong ako kay Kyle kung anong nangyari sa'yo. Pagkatapos nun, sagot niya ay napunta na sa orphanage. Doon ka muna habang wala pang ibang relatives ang umangkin sa'yo. Doon ka lumaki sa orphanage. Hindi ka kasi pwedeng kunin ni Kyle roon dahil minor pa siya. Patay na rin kasi ang mga magulang niya. Kaya walang ibang relatives na kukuha sa'yo. Pero nang napatunayan ni Kyle na kaya kanyang buhayin, nakuha ka niya ron. Patuloy ka pa rin binabangungot sa nangyari sa pamilya mo. Pero maniwala ka, Laika. Wala kang kasalanan. Matagal nang nahuli ang mga taong nanloob sa bahay niyo. Ang mga taong pumatay sa mga magulang mo. Hindi magiging masaya ang mga magulang mo dahil sinisisi mo ang sarili mo sa pagkawala nila. Mahinahon na paliwanag sa kanya ni Ivan. Humarap ito sa kanya at hinaplos sa pisngi niya. Kaya ako natatakot ka dahil baka masira mo ang buhay ko. Hindi yan totoo. Matagal na tong sira. Ikaw lang makakabuo ulit nito. Harapin natin si Kay dahil wala kang sikreto na kahit na ano. Meron akong sikreto, Ivan. Seryoso niyang pag-amin dito. Hinaplos ni Laika ang kamay ni Ivan na nasa pisngi niya. Matagal na kitang mahal. Buong pusong pag-amin niya rito. Lumawak ang ngiti na nakaukit sa labi ng lalaki dahil sa narinig. Lumapit ito sa kanya at napapikit siya nang maramdaman ang labi nito sa labi niya. Buong puso niyang tinugon ang halik nito. Napabitaw lang sila nang makarinig ng pagkatok sa bintana ng sasakyan. Napatikim silang dalawa at natawa. Unang lumabas si Ivan at pagkatapos, pinagbuksan siya ng pinto. Hawak kamay silang naglakad papasok sa loob. Istorbo ka, Kiko. Bulong ni Ivan sa sekretary bago ibinigay ang susi ng sasakyan dito para ipark yon. Sabay na silang pumasok sa loob. Maaga pa lang ay marami ng tao. In-enjoy ni Laika ang mga oras na yon dahil kasama niya si Ivan. Halos hindi na nga niya naisip pa si Kay. Hi! Nandito rin pala kayo? Masayang salubong sa kanila ni Claire. Nakapulupot ito kay Kyle. Ngumiti lang si Kyle sa kanilang dalawa habang hinahayaan ang maingay nitong girlfriend. Nandito si Kay. Pagpapaalala ni Kyle sa kanila. Kay? Yung ex-fiancé ni Ivan? Asan? Mataray na tanong ni Claire at hinanap ang babae sa paligid. Yan o. Ang tiyuhin niyang nagturo kay Claire. Halatang hindi na pinahirapan pa si Claire ng tadhana dahil si Kay na mismo ang lumapit sa gawin nila. Ayoko ng gulo, please lang. Pakiusap ni Laika kay Kay. Gusto niyang sulitin ang oras na magkasama sila ni Ivan. Nawala na sa isip niya ang maghiganti kay Kay. Bigla niyang na-realize na hindi ito worthy sa oras niya. You love her, Ivan? Are you sure? Mayabang nang umiti si Kay.
Baka hindi mo alam may killer tong girlfriend mo. Ngunit tahimik lang na nakatingin si Ivan kay Kay. Wala itong sinabi. Ngunit wala rin itong ipinakitang emosyon. Ipinakita ni Ivan ang pagkabore nito sa paksa. Hindi mo yata alam na ako ang killer dito. Pagbibirong sabad naman ni Claire habang nakataas ang isang kamay. Napatingin sa kanya si Kay. Naglakad ito palapit sa kanya. Ngunit bago pa ito makalapit, nawalan na ito ng balanse dahil sa paa ni Claire na nakaharang sa dinaraanan nito. Napatingin ang lahat kay Kay nang mahulog ito sa pool. Subukan mong tulungan yan, break na tayo. Pagbabanta ni Claire kay Kyle nang akmang tutulungan nito si Kay. Panay ang hingi nito ng tulong dahil hindi ito marunong lumangoy. Subukan mo ring tulungan siya, Ivan. Hindi ka na makakalapit pa sa kaibigan ko. Pagbabanta rin ito kay Ivan. Mahinang natawa na lamang si Laika dahil sa pagmamaldita ng kaibigan niya. Malambing siyang yumakap kay Ivan at humalik sa pisngi nito. Ganyan bang babaeng nagligtas sa iyo sa pagkalunod? Hindi marunong lumangoy. Bulong niya kay Ivan at mahinang kinagat ang tainga nito na nagsimulang mamula dahil sa ginawa niya. Napangiti siya dahil sa kinikilig na mukha nito. May waiter na tumulong kay Kay para makaahon sa pool. Gusto pa sanang lumapit ni Kay sa kanila pero pinigilan ito ng mga bodyguard at pinaalis ito sa lugar dahil sa panggugulo nito. Cheers! Masayang itinaas ni Claire ang hawak nitong kupita ng wine. Bawal ka niyan, buntis ka! Pagpigil ni Kyle rito at saka kinuha ang basong hawak ng nobya. Napangiting napailing na lamang si Laika sa dalawa at itinuon na lang ang pansin sa pinakagwapong lalaki na nasa tabi niya. I love you. Buong pusong bulong ni Laika sa tainga ni Ivan. Mga salitang dati pa niyang inilihim. Hindi siya magsasawa na sabihin dito kung gaano niya ito kamahal. Mahal na mahal din kita, Laika. Nakangiting sagot ni Ivan. Hinaplos nito ang pisngi niya at buong puso na inangkin ang labi niya. Wala silang pakialam kahit maraming tao sa paligid at para bang sila lang ang tao sa mundo. Yun ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Ni minsan hindi niya naisip na mangyayari pa ang araw na yon. Ang araw na magiging silang dalawa. Talagang ang darating ang pag-ibig sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Makalipas ang 2 taon ay nagpakasal sila. Wala nang nanggugulo pa sa buhay ni Ivan dahil sinigurado nitong hindi na makakamtan ng pamilya niya ang mga pinaghirapan niya. Ang lahat ng mayroon siya ay para lang sa asawa at sa anak niya. Oo, buntis na si Laika at sa susunod na buwan ay lalabas na ang kanilang prinsesa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.